Hello, good morning, brethren. Maayong buntag, maayong surgada Kristo. Welcome sa atong Bible study. So napoy Bible study ang young people as well as children's class dito sa my tutorial, I guess. So, karon maigso na itong pagtun-an na usab ang naman natagtuan ani I think way back during the pandemic dayon murag applicable mangyapon karon kay especially na mga changes sa atong society nga kinahanglan masayod ta maigsoon og angayan ba ta nga motubay ani or angayan ta nga or ato siyang suklan no or kanang mo batok ta niini maigsoon. So you remember na story sa Daniel chapter 1 and chapter 3 and chapter 6 about nilang katong tulo ka Hebrew. Nalimot lang ko silang Hebrew name pero ang ilahang Assyrian name kay Shadrach, Meshach, Abednego, no? Abednego. Nalimot ko sa pero nasa Hebrew name, no? Dito man gud sa Assyria maigsoon, ilisan yung pangalan dito, no? Himuong Assyrian mo ni si Kuan Shadrach, Meshach, Abednego. Mo na ilang Assyrian name pero nasa Hebrew name gyud, no? Kainom naman nato maigsoon sa Book of Daniel nga kini mao kadtong tulo ka tawo nga sulugoon sa hari nga Nebuchadnezzar. Dili siya Assyrian, I'm sorry. I stand corrected. Babylonian day. Babylonian. Kaya ang hari ni ato si Nebuchadnezzar usa ka Babylonian king. So ang Shadrach, Meshach, Abednego is an Babylonian name. Pero na sila Hebrew name, no? Nalimot lang ko maigsoon sa ilang Hebrew name. But anyway, naisugo ang hari nga katong ilahang himuon unya nga rebulto inigtingog sa mga plauta ug mga trumpeta ug mga violin, no? Huni sa mga I think flute magoro plauta nga magayukbo sila ni atong maong image, no? Kana makita nyo sa ato ang illustration sa kaning atong slides. Og nga din ang tulo wala gyud sila mi yukbo sa maong imahe sa maong Dios no ilang gihimo dito wala siya mayukbo ug gani gitagaan pa sila og isa pa kay gayon kay ang ingon sa hari ang dili daw mo yukbo ni adtong maong rebulto igatambog sa kalayo, no. So, sa dihang dunay nitaho sa ilaha kining tawhana wala miyukbo, gitagaan pa gyud sila og another chance, second chance. Sige. Sa iloon sa tamo karon pero susunod gusto nako nga muyukbo naman. Pero wag gyapon sila nituman. Og tungod niadto nasuko ang haring Nebuchadnezzar mo na nga gitambog sila sa hudno, gipainit pa gyud siya kapito ka bisis, no? Ang yang kainit nga ang tungod siyang kainit ang katong naggapos sa ilaha nga tulo ka pila to ka tawo nang gapos nila. Sila may una nangamatay sa kainit pero silang gitambog dito wa sila maunsa. So manay background sa atong Bible study maigso no about refusing to bow. Nga naman kay ang atong society karon dunay mga changes sa atong society atong nakita. Dunay ginatawag nato maigsoon nga virtue signaling. Kailan mag virtue signaling? Kasi nakatungog na ani nga phrase, virtue signaling. Nga, og mo conform ka niini, you are good. Og dili ka mo conform, you are, ang tawag nila sa gawas, you are the right. Far right daw ka. Rightist ka. Meaning you are not conforming to the standards. Or you are not a good person. Mana siya meaning sa kanang virtue signaling, no? In fact, na itong pandemic karon, may pandemic karon maigsoon, di ba? It's officially over. According to WHO, the health emergency is officially over. Pero niya dunay virtue signaling sa unang, og buhaton nimo ni you are a good citizen. Og di nimo buhaton, then you are not a good citizen. Ang tawag ana virtue signaling. So karon, nanapoy bag-ong virtue signaling ang society na sa itong palibot nga mo support kanila, you are good. Na? Og mo support ka ni Zelensky, Volodymyr Zelensky,
mo support ka, mo donate ka, or mo like, or mo subscribe ka any channel nga nag-support sa iya, you're a good person. Pero mo support po ka ni sa to Vladimir Putin, you are not a good person. No, kanang mo view ka sa iya, mo like ka sa iya, or mo speak ka about sa iya nga maayo, you are not a good person. Dapat imo siyang ang imong isulti about kang Vladimir Putin is evil. Dapat bad person yun sa. Ang tawag ana is virtue signaling. Pero kita, we are here, may gani katong presidente nga si President Bongbong Marcos, nga wala gyud siya gidapigan sa duha. Wala, no? Ingon siya, we will not go to the Cold War era sa una. Sa una man gud ang America ug Russia, sa una kay USSR pa to, no? United Soviet Socialist Republic. Union Soviet Socialist Republic. USSR pa to sa una. Unyong Soviet. Hantod nga na-dissolve to siya, nahimo na lang siyang Russia karon. I think murag 19 kanus nawala ang ang Cold War 1980, I think. 1980 ba to or 1990? I forgot, no. Anyway, ingon si Marcos, di na ta mo balik ato nga time sa unang Cold War ang US ug Russia. Kita po, di po ta maglabot-labot. Meaning, wala tay dapigan sa duha. Okay? So, continue atong trade sa Ukraine, continue po atong trade sa Russia. In fact, if I'm not mistaken, nung gadawat magyapon tag-oil. Mabay ning barat, kabala abantay mo ni barato ang oil. Isa ka kanaog siya, no? Pero sa una, pertigit tong taasa sa una. Nikonhod siya, kay mudawat na matag Russian oil. Sa una kay ug mudawat kag Russian oil dili ka maayo nga citizen. Dili ka maayo. Mao ni gitawag nato maigsoon nga virtue signaling. Kay nga naman sa ato pa ni support ka sa Russia kay nipalit ka sa ilang oil. You are not a good person dayon. Virtue signaling. Dili ta mo kuan na tubay ana mga igsoon. Ang mo decide sa unsay maayog dili ang society, dili ang government of whatever Amerika pa na siya or sa nga or NATO ba na siya or European Union, dili, no? Ang mo decide sa imuhang righteousness is ang Bible, the Word of God. Dili ang unsay giingon sa social media. If you do this, you're a good person. Then with matching selfie pa. If you do not do this, you are not a good person. If you support the other side, you are not a good person. Mao naman na karon ang nauso karon maigsoon kanang gitawag nga virtue signaling. Aware ta na ha kanang mga sigiglantaw social media nga let us step backward. No, dito mag-apil-apil ang virtue signaling nila. Let us do what is right in our own mind. Dili ta mo ingon nga ano pa bag-o no kanang LGBTQ katong last month na ay gitawag nila nga Pride Month. The whole month of June no is called Pride Month. June to siya. Unfortunately, murag nahuman ang I think it's fortunately dili unfortunately. Fortunately, nahuman ang June nga murag wala kay tinadunggan sa social media kay murag naman ko sa celebration good. Kanang mag-celebrate sila Pride Month, LGBTQ ana nga ipagbunyi ang ating pagiging weird. Ang ating pagiging counterculture, no? Counterculture may tawag ana maigsoon. Kana bitaw musungag ka sa unsay accepted sa society, that is called counterculture, di ba? So karon ang ilang gibuhat katong June, katong mga motorcycle companies, mga beer companies, mga even department stores, no? Na maligya sila mga merchandise ba? Merch nga, nag-support na yung mga logo dito, icon sa LGBTQ with the matching flag sa rainbow nga 7 colors. Mamana ilahang ko ano lang murag logo nila. Dayon, napakahan dito, ito, Satan, respect pronouns. Ano daw? Satan, respect pronouns. Nga naman, ug naay trans woman, tawagon ba nimo siya she or he gihapon. Ug naay trans man para ni Charis Pimpenko, unsa may tawag nimo sa iya? He or she? Then nasilay katong murag icon sa kanding bitaw nga symbolizing Satan. Satan respects pronouns. Nakawatang dito.
Daghan yung mga gipang kuan nila gipanghimo nga mga propaganda or mga promotional materials. Ang nahitabo katong mga Harley Davidson, mga Bud Light na ila man gi-promote ang katong ilahang ang campaign nila nga para i-promote ang LGBTQ. Na down ilahang stocks. Nga naman, di na sila mamalit ato. Adi na mi ana katong mga Walmart, Costco nga namaligya. Wa na yung mga tao nga mapalit dito sa Sapikas nga katong walay gidapigan ba nga grupo. Ano so fortunately ni flop gyud siya, no? Ni flop meaning wala gyud siya gi-accept sa mga tao. Gi-boycott nila. Gi-boycott nila ang Harley Davidson, gi-boycott nila tong Bud Light, gi-boycott nila ang Costco, ang Walmart. Dita manganha diha kay pugson man ta nga i-accept sila. Actually, na sila sa una pa, panahon pa sa Genesis 6, di ba, na sila. Pero, don't force us to accept you. Kana bang, ayog i-force sa mo to conform to you. Of course, sa una, panaanan na siya mga pervs, no? Perverts. Way back the time of Abraham and Lot, if you remember, sa Sodom and Gomorrah na siya sa una. Kana ganing term nga sodomite, meaning human and animals. Mo nagibuhat nila sa Sodom, no? Aside nga homosexual sila, napagyud sila kanang man to beast. No, ang gitawag nga sodomy, ana siya. So mo na no, makita nato karon sa atong palibot nga daghang virtue signaling ipanghimo karon sa social media. Nga dapat dili ta mo baw ana, dili ta mo apil-apil ana nila, no. So Daniel mo na ni morning Hebrew name. Ang Hebrew name di ay ni Shadrach, Meshach and Abednego. Kay kato Babylonian name man gud to is Hananiah, Mishael and Azariah. Mo na ila ang Hebrew name. 4 young men pressured to compromise their faith but refused to do so. You see, so although mga law-abiding citizen man gyud ta, di ba? Pero usahay man gud ang government, ang society, naa siya ipahimo sa ato ang supak na siya sa Biblia. No, like trying to conform to those katong mga perverts nga ato silang nagani one time nga sa Facebook nga nay katubitong ibutang sa imong profile pic nga murag border. Nga mo suggest dayon si Mark Zuckerberg nga imo siyang gamiton nga border sa imong naong to mean that you are supporting a cause nada kay gi-support nga grupo nana. So let's not conform with that, like so. So 4 young men pressured to compromise their faith. Okay? What gave these young men their strength to defy a king, even the face of death? We experience this ourselves, no? We defy the World Health Organization. We do not agree with what they are doing, and so we refuse, no? We said no. O kitang tanan bitaw maigsoon, kitang tanan magkasinabot gyud ta to say no. Everyone in the world will say no. Wala na sila'y mahimo. Kaning powers, higher powers nga naga-dictate, naga-mandate. Mahadlok magud ang tao, no? Mahadlok nga magutman, mahadlok mo adag trabaho, mahadlok nga kanabitong is-discriminate ka, mahadlok nga kanang biyaan ka sa iyong mga higala, sa iyong minaas kinabuhi, kay wala ka ni conform sa virtue signaling nila ginahimo, no? Pero silang Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, nisukol gyud sila. Dili mi bahalag ng yukbo mo tanan diha atong revolto gipahimo ni Haring Nebuchadnezzar. Now mind you, King Nebuchadnezzar is the most powerful man in the world during the time of Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. They're the most powerful. And they fight against the most powerful man in the world. You see, nga naman, because our God is more powerful than you.
Not even half, not even 1/4, 1/8, 1/16. Infinitely more powerful than the king, Nebuchadnezzar. Mo nang wasli kahadlok, ni sukol gid sila maigsoon. No? Now, there will be a coming tribulations. We just don't know when. Tribulations. In which we are going to choose between obeying God and obeying whoever it is, the world power that will come out in the later times. No? But then we have to remember Peter and Silas, or is that Peter? Peter and, I don't know his companion, no? Katong gibilanggo sila sa pagwali sa mayong balita sa itong Ginoo. And then, sa dihang gibuhian na sila, niingon tong mga pare, ug buhaton pa ni ninyo, ipapriso na punta mo balik, mas labaw pa ani inyo ang matagamtaman. Unsay tubag nila? Mas tumanon namo, no? Mas angayan nga tumanon namo ang Dios kaysa tao. We ought to obey God rather than men. No? So next time around, maigso, na ipahimo sa atoa nga supak sa giingon sa Biblia, usa ra gyud, no? Atong balikon ang giingon nilang Pedro ug ni Silas, no? Nga tumano namo ang Dios kaysa tao. We'd rather obey God than men. Okay? Can we say that? I'd rather obey God than men. When this time comes, there will be a tribulation coming. We just don't know when. Take note, time will come, no? I will give you a clue. Saan siya? Time will come nga cashless na ta. Kanang mga kwarta sa inyong wallet, di na dawaton. GCash na. Union Bank. Kanang bitaw ang digital currency. Nagsugod ng Amerika, nagsugod ng Europe. Digital. Wala na. Now, og dili ka mo conform sa ilang virtue signaling, i-off lang nila isa lang katuslok sa ilang computer, dili nakakatransact. Mamatay ka sa gutom. Ano man, ang kwarta dito nimo di na ma-stuck na. Paano ito gibuhat nila sa Russia? Di ba gisanction man sa US ang Russia? So meaning di na nila ma-withdraw karon ang ilahang kwarta. Na-stuck na to dito. Ano man, isa ka pindot lang ana. Dili nakaka-transact. O karon ikaw, nabalaan ka dito nga wala ka ni conform sa ilang gipabuhat nga virtue signaling. Kining. Kani wa gyud ni, amo na ning gisultian, wa gyud siya ni tuman sa among gipabuhat. Isa katuslok lang ana, inig open sa imong GCash, sorry, our service is temporarily available. Ikaw ra pod. Time will come, no? Cashless ng society, cashless na. Isa katuslok lang dito. Di nakatransact. O sa may gamito nimo karon ipalit og gasolina, bugas, pagkaon, bayad sa bill, kuryente. Di nakakabayad. Okay? Muna ingon ko sa inyo ha, as early as now, own your property. Own it. Own your property. Kaya ang gusto man gud aning mga deep state nga gitawag karon, deep state ni sila. Sa to pamurag underground ba? Underground nga gobyerno nga, di mo siya makita, di po ni mabalaan kung ni dapat sila nag-originate, no? Gusto nila nga wala kay imuha. Gusto nila mag-abang lagi ka pirmi. Mag-abang ba? Mag-abang lagi ka pirmi. Kanang balay dili imuha, kanang yuta dili imuha, kanang sakyanan dili imuha, kanang tanan walay imuha. You will own nothing and you will be happy. Manay lahang slogan. You will own nothing and you will be happy. But I tell you now, as early as now, own your property. Own it. Dapat kayo na po kay gamay yuta nga tamnanan og mga utan, or magbuhi kag manok, or anything na pwede nimo livestock na. Because maybe time will come, cashless na atong society, cashless na tibok kalibutan, isa katuslok na nila silang computer. Dili na nimo magamit imong kwarta. Sa imong GCash, sa imong Union Bank. Hindi na po sila mo dawat og kuan katong hard nga cash. Kay kuan na katong digital cash. Okay? So, that's just a maybe no in the near future mo na siya buhaton sa mga kuan. Ang Amerika nagsugod na sila digital currency, no? Digital. Mo na nga, and here's one more thing, no? Ug mahimo ng digital ang currency,
Kabalo mo sa mahitabo, every time man na kay paliton, mugawas na sa ilahang database. Aning orasa ni palit si Brad og ingon ani ngayon ani ang kantidad. Aning orasa ni palit siya fertilizer nga ingon ani ka kilo. Matingala lang kapag kaugma ni manuktok. Namin nakita sa database sir nga nagpalit kag fertilizer. Unsaon man to nimo? Kay kanang fertilizer mo na ginahimo nga IED kanang fertilizer. Ba naman na siya ingredients diha agad. Kanang ammonia, inana sa kuan, nitrous oxide. So nuktok dayon. Tanan nga imong gipang transact didto makita na nila. Ultimo pagpalit nimo og isa ka sakong bugas makita didto hasta imong pangalan to adidto. Syempre ug naa kay account sa GCash na imong pangalan, na imong address, na pa imong naong didto, na pa tanan mong transactions makita. Meaning you are in total control of whoever that government is. Total control gyud ka. Muna nga as early as now, I'm encouraging you to own your property. Own it. Bisag unsa ka gamay basta imuha. Imuha gyud na. Bahala kung sa kagamay, imuha na, no? Ingon siya diri, no? Let's go to the next slide. Oy, nanay. Pride Month. Mga drug shows ni nila, drug shows ba? Napoy mga false gay, no, nga kanang lalaki gyud siya straight pero kanang impersonate lang siya or pretend siya nga gay, no, false gay ning nana. Napuna na ni siya LGBTQIA++. 3 is kuan transgender, Q is queer. Napay I og A. Sa tong I? Dinapay A, nalimot ko sa A. Dinapay isa nga kuan kanang gi-propose nila kanang mga MA, minor attracted. Kana bang attracted to minors? MAP, minor attracted person. Kana bang in short mga pedophile. Pedophile, mo ni gusto nilang i-add. Mga kuan man sila gud mga deviant, sexual deviant. Deviant or deviant. Kana bang mitipas simang ba simang. Og sa klaro ning og sa lintungan nga binisaya, mga simang ni sila. Simang. Okay? And sila mga drug shows in which maputi na wala tayo nakita sa pagadian na ginani, no? Dagani siya sa Amerika, ginana, no? So mana siya. Fortunately, last month ni flop gyud. Walay ni kuan sa ila, walay naminaw nila, wala gyud na publish siya sana. Atong tanaw, no? We are force-fed ungodliness. We are cancelled. Mao nang gingon ganina maigsuon nga kanang gitawag nga virtue signaling. Og dili ka motubay sa ilang virtue signaling, i-cancel kanila. Cancel culture ang tawag ana. Cancelled. We are cancelled if we stand up for truth and speak out. We are labeled as judgmental and hateful if we refuse to bow. No? Munang usahay maghilom-hilom na lang ta sa eskwelahan, no, nga try man gud nako ni napil man gud sa mong discussion ni siya, murag na bash ko kay daghan man sila na ako ra. Di na ko maghisgot sunod sa eskwelahan kay murag accepted naman gud sa ilaha nga inana, no. Akong gingon dito, ang gihimo sa Ginoo duha ra gyud na, bahiglaki ra gyud. Okay? Bisag unsa pay usbon nimo sa imong lawas, nakaipatangtang or nakaipadungag, di gyud na mausab nga babae gyud ka or lalaki gyud ka. Bisag usbon pa na nimo imong lawas, giusab na nimo nga di na ka mailhan nga babae ka or lalaki ka. Bisag unsaon pa nimo usab sa mata sa Dios, lalaki ka. Sa mata sa Dios, babae ka. Di gyud na nimo mausab, no? So we are force-fed ungodliness. We're cancelled if we stand up for truth and speak out. We are labeled as judgmental and hateful if we refuse to bow. Okay, usay ma-pressure na lang ta. Ma-pressure ta nga dawaton sila. In fact, sa among
Murag sa lesson plan ganina mo sa teacher dapat ma-appeal daw dito ang gender equality. Nga i-check ang among lesson plan. Man dapit diri ang gender equality sa imong lesson plan. Pati ba naman lesson plan namo hilabtan pa? No ba yan? We are forced fed ungodliness. Actually kana sila na naman sa una pa. Kana malakinon, bahinon, tumboy, bayot na sa una. Pero we respect them as human beings, no? Ang atong pagrespeto sa ilaha sama ra gihapon sa mga normal, mga straight, di ba? Wala man nato sa discriminate ba nato? Wala baya. Kaya ang Dios nahigugma man sa tanang tao bisag unsa pa imuhang kuan. Ang ilaha man God kay gusto nila nga naa sila ilang kaugalingon nga pundok, kaugalingong grupo. No man ang Pride Month. So actually wala man nato sila gikuan gyud kana bang gi-discriminate. Daghan ako ana nga na-encounter ginana ilahang view sa ilang kaugalingon pero wala nagpasabot nga ginana sila mas ubos akong lantaw nila. No. You are created in the image of God. And therefore I respect you because you bear the image of God. Mabayan na maigsuon nga bisag kinsa pa na atog yun ang respetoon nga naman kay gidala niya ang image sa Diyos. You are every single human being in the world. They carry the image of God in them. That's why we respect them whoever they are. Diba? That's why we don't kill them. We don't steal from them. We don't insult them. We don't vilify or say bad things about them. Why? Because they are made in the image of God. Okay? So, muna maigsoon. But then, kini sila, murag, kulang pa among atensyon nga nakuha. Gusto na mo ka ng special yun me. Okay? To oppose that which is contrary to God's will and way as revealed in the Bible is an action of true love, not hate. Yes. Maybe along the way, makarealize sila nga, bitaw no, dawato na ako kung giunsa ko paghimo sa Ginoo. Gihimo ko sa Ginoo ngayon ani, therefore I have to play my part. Play your part, di ba? God made you a man, play your part as a man. God made you a woman, play your part as a woman. Let's play our part. Ano naman na? Ha? Well, napayuban nga kanang dili gyud sila maminyo, naman po yung nana, no? Dili gyud sila attracted sa the opposite gender. Napo yung nana nga tao po. We call it gift of celibacy daw. Ang gingon po sa atong Ginoo sa Gospels, mga eunuchs by birth na sila. Eunuchs by birth, meaning di gyud sila ma-attract sa opposite gender. Manay mga mangkoy, mga mangkay. Ngano di mo sila maibog. Manay gingon sa atong Ginoo nga eunuchs by birth. Eunuchs na sila, okay? There's no discrimination, there's no distinction when it comes to salvation. Unsa pa imong orientation, we still love you, God loves you, God will accept you as long as you do not violate the word of God. You do not go against the word of God. Specifically katong giingon sa Romans chapter 1, if I'm not mistaken, nga the wrath of God is revealed against all unrighteousness. Unsa may gipang himo na example dito, homosexuals, no? Man having relations with another man, woman having relations with another woman. Kana siya murag anang puntuha mag-establish na tag boundary, dili gyud na siya pwede. Pero imong una sa imong kaugalingon, babae ka or lalaki ka, well, go with it, basta ayaw lang gyud i-violate nang giingon dinhi. Di ba? Total huna-huna ra man na nimo. It's just in your own mind. Basta do not step the boundary. Nga giingon diri sa kuan sa Romans, no? Katong having relationship with woman to woman or man to man, kana siya, no? Pero nakita no, very interesting. Nagkadayon sila, tumboy ug bayon. Tinuod, no? Have you seen that? Murag nagbaylo sila og role. Nagbaylo sila og role. Ang babae na mao inahimong lalaki, ang lalaki mo inahimong babae, no? Pinagkadayon sila. Oh, so meaning possible gyud na siya, no? It's possible. And it is not against the law.
It is not against the Bible because they kuan man kanang wala man niya gi-break ang law or the word of God. Nga naman, they are of the opposite gender. So, it's okay. Una-una niyo babae ka din, go with it. Basta do not touch katong giingon dito nga having relationship with the same kuan. Kato raman. Okay? It is true love, not hate. To inform people of what God has said about sin, of course. Romans chapter 1 verse 18 to 32. Dito nato mabasa katong in fact, if we just read it here in Romans chapter 1:18, no? Ano ang ginaingon? If we just Romans chapter 1 starting with verse 18, nga siya diri. Okay, siya kay gikan sa langit gipadayag ang kapungot sa Dios batok sa tanan pagkadili Dios nun o pagkadili matarong sa mga tawo nga nagababag sa kamatuoran pinaagi sa ilang pagkadaotan. Kay ang arang mahibaluan mahitungod sa Dios tataw ngadto kanila kay kani gipakita man sa Dios ngadto kanila. Kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang dayong gahom o pagka Dios sa tin-aw na ila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat. Busa wala sila'y ikapangulipas kay bisan na nagpakaila na sila sa Dios wala na siya pasidunggi ingon nga Dios ni nagpasalamat kaniya hinunua may ilang gihinuktokan ang mga hunahuna nga walay dapat hangtod gingit-ngitan na lang ang ilang habol nga mga salabutan. Habol di ang salabutan ani nila, no? As kaning giingon diri. Sa ilang pagka makinaadmanon hinuon silang mga buang ug ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisan nilang mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tao ug mga langgam ug mga mananap ug upat ug tiil ug mga binuhat nga nagkamang. Tungod nini gitugyan sila sa Dios ngadto sa kahugawan diha sa mga pangibog sa ilang mga kasing-kasing aron magpakaulaw sila sa ilang mga lawas sa ilang masig kaugalingon. Kaya ang tinuod mahitungod sa Dios ilang giilisan og bakak. Mano ang giingon maigsoon? Giilisan lag bakak ang kamatuoran nga gisulti sa Dios. Ug mao na hinuoy ilang gisimba og gialagaran ang binuhat ug wala na nila simbaha ug alagara ang magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod dining maong hinungdan gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga pangibog nga makauulaw. Ingon siya. Ang ilang mga kababayin-an na nag-usab sa kagamitan nga tiunay sa ilang pagkababay ngadto sa kagamitan nga supak sa kinaiya. Og sa mausab nga paagi ang mga lalaki na nagbiya sa ilang tiunay kalabutan ngadto sa babayi. Og nangaut-ot diha sa ilang pangibog alang sa usag-usa mga lalaki sa masig kalalaki managunay sa pagbuhat sa makauulaw og na nagpakaagom diha sa ilang kaugalingon sa balos nga angay sa ilang pagkadautan. You see, Mike Son, nana sa Bible. It's in the Bible, no? Like I said, no, og huna-huna nimo, huna-huna nila nga babae sila. Well, go with it. Basta dili lang ka mo taak aning dapita, mo lapas ka aning dapita nga makigrelasyon na ka og isig ka lalaki or makigrelasyon na ka isig ka babae, then you have already crossed the line. You've crossed the line. Di ta mo abot diha, no? Kay siguro sa muna una, I feel like I'm a man, I'm a girl.
Yes, you go with it. Act like a girl, talk like a girl, or whatever you want. No, total, sa imura mo ng huna-huna. As long as you do not cross the line. Asa na siya? Having relations with the same gender. Wala, no? Okay. What else? To emphasize the eternal rather than the temporal, of course. Now in Isaiah chapter 5, verse 20 to 21, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe to those who are wise in their own eyes and prudent in their own sight. So, have you seen examples of this in our society? Katong mga makauulaw, maunooy ginahimo. Nga naman, kay maumay ganahan lang taon sa mga tao. Di ba? Malingaw sila, magkatawa sila. Sa pagyon, katong gahimo og mga daredevil nga mga stunts para for likes, no? For TikTok na, for example, para kuan mo ambak ko aning building para daghang malantaw ni ambak og building ana. So unsay buhaton karon sa bata nga nakalantaw ato nga katong tawo ni amba nilayat og building ni landing sa pikas ni tumbling. Nakita man to sa bata, unsay buhaton sa bata? Mukatkat pud tog building kung sunoon tong naa sa TikTok. Adi ni ambak ang bata na hagbong patay. You see? Muna para na ako maigsoon, no? My own opinion, let us treat gadgets, cellphones, kanang with pero katong inani ba? Kani. Pero katong cellphone bitaw nga keypad, nama may keypad ron nakapalit gani ko. Barato na kayong keypad ron, no? Kana pwede na sa bata ng keypad. Kani ayaw sa ni, nga naman. It opens up to a world of possibilities. A world full of unclean or mga vulgar things, no? Or inappropriate things, no? You treat this one like you treat cigarette, alcohol, adult content, no? Dapat inana po natong treatment ani. Mura ni siya og, di ba, bawal man mo baligya og kuan og kanang cigarette og alcohol sa minors. Dakpon, di ba? Or pamultahon ang tindahan. Inana po dapat atong mentality sa cellphone. Ano man, mayo unta to og imong cellphone naa siya'y program imong gibutang dito. In fact, na program nga pero i-root pa nimo siya. Kabalo ang technician unsa na siya. Dili gid siya ka-access sa Facebook, di siya ka-access sa YouTube, di siya ka-access sa TikTok. Ang ma-access na nito Google lang, Google. Nga naman, it opens up a world of uncleanness. Kanang dapita. Pero keypad nga cellphone, okay ra, no? Among anak si Marky among gitagaan, keypad ra. Walay internet. No internet for you, boy. Nga naman, it's too early for you. Dapat makakita ang bata na hamtong na yang huna-huna. Mature na siya. Kabalo na siya nga adili ko ana. Maot na, maot. Kay kana magong bata pa yung kaayo ma-expose siya na. Tanan nga iyang makita, ma-absorb na niya. Absorb, no? Behavior, ingon pa nila. Behavior is more caught than taught. Do you believe that? Behavior, habits are more caught than taught. Sa ato pa, unsay makita nila, ma-absorb na nila. Sunoon day na nila. Mo di mo gawa silang baba, mo di mo gawa silang aksyon. Okay? Ambot nga nung walay gibuhat ang government about ani. This should be banned for children. Actually, ginapahula mangyapon namo among anak, pero kanang naami. Nga naman, para ma-monitor namo unsa iyang gilantaw dito. Never gyud nga wala mi. Okay. Unsa pa lang taon dito nga dili maayo. Okay, so muna maigsoon no ang about sa refusing to bow, no? It's already 11:38 and morning, and next Sunday we will continue our lesson about
refusing to bow. Okay? So thank you so much for your time. Ato ibalik sa ato ang song leader.